Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 17, 2023, Lunes para sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 4, verses 23 to 31. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod, nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan. Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na sa Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling. At loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan." Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Lunes po para sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, at gaya pa rin po ng mga karamihan, yung iba po ay talagang puspusan at balik na naman sa trabaho. Pero maganda po na mapagnilayan natin kung ano nga ba ang nagawa natin o ginawa natin kahapon, noong linggo. Tayo po ba ay nakapagsimba? Tayo po ba ay nagdesisyon na magsimba? O mas pinili na lang natin na magpadaig sa tukso na mamasyal o kaya magpahinga ng todo, no? Kasi sabi nga natin, no, minsan ginajustify natin na pagod tayo buong linggo kaya itutulog na lang o kaya naman ay lalabas na lang kasama ang barkada, o nakalimutan natin ang makinig, no, at makipagkaisa sa komunidad sa pagdiriwang ng banal na misa. At muli, no, yung hamon nga sa atin ay anong pagbabago ba ang nakikita natin sa ating mga sarili? Pagbabago ba patungo sa paglayo sa Diyos nang hindi natin napapansin, hindi natin namamalayan? O pagbabago na mas nakikita natin yung realidad na kailangan natin ang Diyos sa buhay natin? Sa karanasan po ng mga alagad sa unang pagbasa, ang kanila pong hindi madali, no, yung kanilang naranasan. Subalit mas naging matatag sila sa pagharap, no, sa mga hamon ng misyon na ibinigay sa kanila ng Diyos. Yung magpahayag ng mabuting balita. Sa kabila nito, sila po ay hinuhuli, ikinukulong, pero dahil nga po sa tulong ng banal na Espiritu Santo, mas naging matapang at mas naging matatag sila sa pagpapahayag nito. At itong misyon na ito ay napapatuloy magpasa hanggang ngayon. Kaya nawa, gamitin natin ang lahat ng pagkakataon sa modernong pamamaraan. Marami tayong social media account na pwede natin kahit papano, no, magawa natin na maipahayag ang misteryo, no, ng buhay ni Jesus, yung kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay, no? Pero syempre nga, hindi mo maipapahayag ito
at hindi mo mapapanghawakan kung hindi mo naranasan ang mapagpalang awa at pag-ibig ng Diyos sa iyo. Dahil ito ang nagpapabago sa tao, ang pag-ibig ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.